Hello, hello, hello. Tara, let's go po natin ang ating pagsi-self-study. Review po ulit tayo. Pero bago po ulit ako mag-umpisa, nais ko po munang magpasalamat muli sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. About po dun sa diniscuss ko po kahapon, tungkol po yun sa 9 regions at saka nga po yun sa quadrants. Reviewin po natin. Ito po yung mga ginagawa ko, yung pinagtsatsagaan ko po. Nag-aaral po ako mag-isa. Yan po. Sinusulat-sulat ko po. Ito nga po yung 9 regions. Binubuo nga po siya ng right hypochondriac, epigastric region, left hypochondriac regions, saka po yung right lumbar region, umbilical region, left lumbar region, right iliac region, hypogastric region, at left iliac region. Ayan po yun. Kung makikita nyo po dun sa parte po ng ating katawan, meron nga po siyang, ito pong ating tiyan, ay pinati po siya sa tatlo. Teka lang po, kunin ko po yung sa kahapon po. Ayan. Para po akala lang po natin wala po tayong naiintindihan. Sa kagaya ko po, paulit-ulit ko po yung binabasa. Kaya kahit papano po, pag humawak na po ako sa katawan ng aking mga kliyente, may naaalala po ako. Kaya yun nga po, gusto ko pong ma-share sa inyo. Ito nga po yung ating, yan po, yung ating pong parte-parte po ng ating katawan. Baliktad ba? Ay, tama naman po. Ayan po, may tatlong parte po yung ating tiyan. Yan po yung ating pong abdominal regions. At yan nga po ay binubuo nga po ng mga sinabi ko po sa inyo na right hypochondriac region, right lumbar region, dito po sa may tiyan. Tapos po, ayan po, titigan po ninyo para mas maintindihan nyo po kaysa mas ibinomostra ko. Ayan po. Ito pong mga ginagawa ko, akala nyo po ay dahil lamang po sa pagbablog. Totoo po ko sa aking mga ginagawa. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, mahirap po ang maging mahirap. Kaya hinihikayat ko po ang lahat pong mahihirap na meron naman pong time manood po ng mga sa mga FB or sa YouTube po para po may maintindihan tayo. Kasi sa kagaya ko po, isa po akong solo parent, provider, pero naitayo ko po yung aking sarili. Nakapag-aral po ako at nakapagpaaral po ako. Ngayon nga po, wala na po akong pinag-aaral. Kaya nga po, ito na po ang aking nakahumalingan po ba. Kasi po, gusto ko po talagang ma-share po sa aking kapwa yung kakaiba ko pong mga pinagdaanan sa buhay. Hindi ko po gustong danasin nyo yung mga pinagdaanan ko pong pagsasakripisyo at paghihirap. Kaya nga po, pinipilit ko pong makapag-share para po makahikayat po ako ng mahihirap na pwede naman pong malalakas pa po tayo at pwede pong magkaroon tayo ng kakayahan na kaysa po maupo-upo lang po tayo. Sorry po sa mga tinatamaan kasi nga po nagsipag po ako kaya po nasasabi ko po yun. Kaya sorry po sa mga hindi ko po intensyong maka pagpasama po ng loob ng aking kapwa. Ang intention ko nga po, wala rin lang naman pong ginagawa. Aral-aral po tayo pag may time dahil napakalaking bagay po. Hindi ko po kayo kinukumbinsing maghanap buhay. Kinukumbinsi ko po kayong alamin po, sabay-sabay po nating alamin kung ano po ang meron sa ating katawan. Kailan po ba tayo dapat magpa-check up sa doktor para malaman, mabigyan po tayo ng tamang gamot. Kasi minsan po, huli na po ang lahat bago po tayo magpapadoktor. Di po ba ganyan po tayong mga mahihirap? Titiisin po natin lahat ng mga
nararamdaman po nating kakaiba sa ating katawan. Baka ako na po yung maging way nyo na hindi po natin dapat, halimbawa po, naramdaman na po natin na may kakaiba na po sa ating pangangatawan, meron na po tayong mga nararamdamang mga kakaiba, yun na po, hindi ko na po sasabihin kung ano man yung mga kakaiba na yan. Iba po kasi yung hindi na po natin pinapalala pa, na hanggat maaga po na hindi po tayo malala pa ay makapagpa-check up na po tayo sa tamang doktor at nang maresetahan po tayo ng kahit vitamins man lang po. Dahil bilang isang mahirap po, alam ko pong kailangan po natin ng vitamins. Ang mga sinasabi ko po ay talaga pong nanggagaling po sa aking puso dahil na-experience ko nga po. Kaya po, sabi ko nga po sa inyo, ito pong mga itinuturo ko sa inyo o sinishare ko po sa inyo ay hindi ko po likhang isip. Ito po ay ginastusan ko. Nag-aral po talaga ako na sabi ko nga po sa inyo, nang panahon pong nag-aaral ako, alam ko pong wala po akong natututunan. Kaya nga po ngayon, nire-review ko para po nakita ko po kasi naranasan ko po na iba po ang may alam. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sabayan niyo po ako sa aking pagsi-self-study. Maaring marami pa po akong mga mali at mga hindi alam. Kaya nga po, nasusumikap po ako at kinukumbinsi ko nga po kayo, yung pong mga mahihirap po na talaga naman pong gusto pong matuto o yun nga pong iba, iniidolo na ako, pati po yung mga bata, no? At kaya nga po, dahil nga po sa request nyo na mag-share po ako, umpisahan po natin sa pag-intindi po ng human anatomy. Dahil bago ko po ma-share sa inyo yung talent ko, hindi po siya ganun kadali. Kaya nga po, nag-aral po ako para mas makapag-share po ako ng kapaki-pakinabang po sa aking kapwa. Yung pasukin man po natin ang mundo ng pagte-therapy, iba po yung may alam. Mag-aral man po kayo, advance na po kayo dahil may alam na po kayo. Yun po yung aking pinupunto. Dahil nga po naranasan ko nga po lahat ang pagsasakripisyo at paghihirap. Ngayon po ay nararanasan ko na po na iniiwanan ko na po ang aking nakaraan. Kaya po, hindi lamang po buhay pag-ibig. Wala po akong swerte sa pag-ibig, kaya binubuhos ko po ang aking oras sa pag, pag pagtulong po sa aking mga anak. Tinuturuan ko po silang maghanap buhay. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya dahil ayoko pong makitang umaasa lamang po sila sa akin. Gusto ko po kung maiiwanan ko po sila ay may alam po sila sa buhay at nang hindi po sila aasa sa kanino man. Dahil nga po, sinabihan ko po sila na ang utang na loob ay matatapos na po sa akin lamang. At gusto ko po silang matuto para hindi na po sila gumaya sa akin o danasin po ang mga pagsasakripisyo at paghihirap po na aking pinagdaanan. O paano po, nalalayo po na pupunta po tayo sa pag-i-emote ko. Iwanan na po natin ang ating nakaraan. Maging positibo po tayo sa buhay dahil yan po ang aking ginawa. Lahat po ng sobra pong dumurog sa aking puso ay binaong ko na po sa aking kalooban at binaong ko na rin po sa aking nakaraan. Kaya po, papasukin ko na po ang mundo ng positibong buhay, ang aking pagbabago, ang aking pong bagong katauhan, the new me, the new version of myself. Yan po, sabayan niyo po ako sa aking pagbabago. Marami po akong mapapatunayan sa inyo. Ngayon po pinasok ko ang mundo ng pagka-positibo. Balikan po natin ang ating aaralin. Yun na nga po, no? Nabanggit ko po yung
9 regions of the abdomen. At ito nga po yun, oh. Yan po. Tapos po, ito nga po siya, di po ba, yung parte-parte po ng ating katawan, may tayo po ako para po makita nyo. Di po ba nga yan po yung sa tiyan? Pag po sa quadrants, pa-cross po siya. Ito naman po ay siyam, bali po kailangan maging siyam. Dito po yung isa sa may taas na bahagi, tapos po sa may nakagitna po sa puso, tapos po yung pinaka-lumbar po natin, yung babang bahagi, pinaka-puson. Bali po pumapatak na sa ilalim po ng ating dito po sa ating pong xiphoid process, yan po yung unang bahagi, tapos po yung gitna, yung po sa may umbilical, yun po yung pangalawang bahagi, tapos po yung po sa ating puson, yun po yung pangatlong bahagi. Yan nga po yung pinaka-planes po ng ating abdominal region. At kung maaalala nyo pa po yung mga sinusulat ko po habang sa mga video ko po, yun nga po, yung sa right hypochondriac, ay meron po siyang 4 na internal organ po sa ating pong right hypochondriac region. At yun nga po ay binubuo ng liver. Number 2 po, yung pong ating right kidney. Number 3 po, yung pong ating gallbladder. At ang number 4 po ay yung pong large at small intestine. Dito naman po sa taas po ng ating pusod ay meron po tayong epigastric region. Ang bumubuo naman po dyan ay ang liver. Number 2, stomach. Number 3, spleen. Number 4, duodenum. Number 5, adrenal glands. Number 6, pancreas. Yan po ang bumubuo sa ating epigastric region. Dito naman po sa ating left hypochondriac ay binubuo naman po ng liver stiff. Number 2 po, stomach. Number 3, pancreas. Number 4, left kidney. Number 5, spleen. Number 6, large at small intestine. Yung pong liver, yun po yung ating atay. Kasi yung pong karamihan po sa mga kliyente ko, tinatanong po nila ano daw po yung bladder, ano daw po yung kidney. Yan po. Yun nga po, yung pong kidney, yung pong ating bato. Kaya yun naman pong gallbladder, yung pong ating abdo. At yun naman pong large at small intestine ay yun po yung ating bituka, yung malaki at maliit po nating bituka. Di po ba, pag po binanggit na nasasabi po nila yung kanilang karamdaman ay gallstone, o di gallbladder po ay abdo. Di bato po sa abdo, di po ba? Pag naman po sinabing kidney stone ay bato po sa bato. Yan po. Tapos yung pong ating pancreas ay yung pong lapay. Yan po yung mga ano sa Tagalog. Tapos po, nandito na po tayo sa right lumbar region. Ito po ay sumasakop na po dito sa likuran po ng ating baywang. Yan, dito po. Yan. Binubuo naman po ito ng 3 parte. Ang right lumbar region po ay meron po siyang ascending colon. Number 2, small intestine. Number 3, right kidney. Yun po ang bumubuo sa ating right lumbar region. Sa umbilical region naman po or sa ating pong pusod, ito naman po ay binubuo naman din po ng 3 parte. Ang number 1 po ay ang duodenum. Number 2, small intestine. At ang number 3 po ay ang transverse colon. At ang left lumbar region naman po ay binubuo din po ng 3 parte. Ito naman po ay ang descending colon. Number 2, small intestine. Number 3, left kidney. Kaya meron po tayong right at left kidney. Yan po yung mga pares-pares po natin. Dito naman po tayo sa right iliac region. Ito naman po ay binubuo ng 4 na parte. At ang una nga po ay ang ating appendix. Ang number 2 po ay ang ating pong cecum. Number 3 ay ang ascending colon.
Number 4 ay ang small intestine. Ito naman po, yung sa baba po ng ating pusod, dito na nga po sa ating pinakapuson, yun po yung tinatawag nating hypogastric region. Binubuo naman po ito ng 4 na parte. Ito po ay ang bladder. Ito po yung ating pantog sa Tagalog. Ang number 2 po ay ang sigmoid colon. Number 3, small intestine. At ang number po ay ang ating reproductive organ. Ulitin ko po, hypogastric region ay binubuo po ng 4 na parte. Ang bladder, sigmoid colon, small intestine, at reproductive organ. Dito naman po tayo sa left iliac region. Dito naman po siya sa kaliwang bahagi po ng ating puson. Binubuo naman po ito ng 3 parte. Ito po ay ang sigmoid colon, descending colon, at ang ating pong small intestine. Ulitin ko po, ang left iliac region ay binubuo ng sigmoid colon, descending colon, at small intestine. Yan po yung bumubuo sa ating abdominal regions. At ito naman po rin, yung pong 4 quadrants, ayan po. Nandito rin po yun sa aking mga drawing po dito. Na pinaprint ko nga po. Nasa na siya? Dami po kasi. Ito po ilan lamang po sa aking mga pinaprint. Marami po akong pinaprint. Meron pa po akong tungkol po sa ating, ayan,